Hoy, babaeng sakitin at pulubi, inasikaso ko na ang mga papeles ng diborsyo. Itong bahay, lahat ng laman nito, at ang mamahaling kotse ay mapupunta sa akin. Kapag natapos na ang lahat ng ito, pakakasalan ko na ang girlfriend ko. Sinigawan ako ng asawa ko, inanunsyo ang aming paghihiwalay, at pinalayas ako habang ako'y may malubhang karamdaman. Kinuha niya ang lahat sa pag-aakalang nakuha niya na ang lahat. Akala niya nanalo na siya, pero nagkakamali siya. Makalipas ang ilang araw, siya naman ang tatawag sa aking umiiyak. Bago magsimula ang kwento, paki-comment naman kung taga saang lugar sa Pilipinas kayo na nanonood nito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang ating channel at makapaghatid pa ng mas maraming kwento. Nakahiga si Corazon sa malawak na kama na pakiramdam niya ay nagyayelo, ngunit ang buong katawan niya ay nag-aapoy sa lagnat. Ang manipis na duster na madalas niyang isuot pambahay ay basang-basa na ng pawis. Tuyo at masakit ang kanyang lalamunan. Bawat paghinga niya ay may kasamang kirot. 2 araw na siyang nakaratay, walang kalaban-laban. Kaninang umaga, nakiusap siya sa asawang si Joaquin na ibili siya ng gamot sa lagnat at antibiotic, pero gabi na'y wala pa rin ito. Ang malaking bahay ay tahimik, sobrang tahimik. Tanging ang tiktak ng wall clock sa sala ang maririnig, na para bang binibilang ang natitirang pasensya niya. Sinubukan ni Corazon na abutin ang baso ng tubig sa bedside table, pero nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Nahulog ang baso sa makapal na carpet at natapon ang kaunting tubig na natitira. Napapikit na lang si Corazon, tinitiis ang pagkadismaya. 1 taon nang nagbago si Joaquin. Simula nang ma-promote itong department head sa kumpanya nito, naging arugante ang pag-uugali. Madalas itong umuwi ng hating gabi at laging sinisisi si Corazon sa kahit anong maliit na bagay. Ang pinakamatindi ay noong 3 buwan na ang nakalipas, nang magsimulang madalas umubo at madaling mapagod si Corazon. Hindi kailanman nagpakita ng awa si Joaquin. Sa halip, tinawag pa siyang babaeng sakitin. Tila nakalimutan na nito na si Corazon ang asawang sumama sa kanya mula noong wala pa silang wala, mula pa noong nakatira sila sa isang maliit na inuupahang apartment sa Cubao, NNNGG. Narinig ang ugong ng sasakyang pumasok sa garahe. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Corazon. Sa wakas, umuwi na si Joaquin. Siguradong dala na nito ang mga gamot. Sinubukan ni Corazon na umupo ng tuwid, isinasandal ang nananakit na likod sa headboard ng kama. Hinintay niyang buksan ni Joaquin ang pinto at dalhin sa kanya ang gamot. Bumagsak ang pagsara ng pinto sa ibaba at narinig ang mabibigat at mabilis na yabag. Hindi iyon mga yabag ng isang taong nag-aalala. Iyon ay mga yabag ng isang taong galit. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto at tumambad ang matikas na anyo ni Joaquin. Suot pa rin niya ang kanyang malinis na business shirt. Maayos ang suklay ng kanyang buhok at guwapo ang kanyang mukha, pero ang tingin na ipinupukol niya kay Corazon ay puno ng pagkasuklam. Sa kanyang mga kamay, walang supot mula sa botika. Ang dala niya ay isang makapal na brown folder. Joaquin, garalgal at mahina ang boses ni Corazon. Yung gamot ko? Sobrang sakit ng ulo ko, mahal. Nilalagnat ako. Tumawa si Joaquin. Isang tawang sintunado at masakit pakinggan. Gamot? May dala akong mas maganda pa sa gamot. Ito ang gamot para sa ating dalawa. Gamot na magpapagaling sa buhay ko, sabi ni Joaquin. Lumapit siya at ihinagis ang brown folder sa kumot na nakatakip sa mga binti ni Corazon. Napapitlag si Corazon, tinitingnan ang folder nang may pagtataka. Ano to, mahal? Buksan mo para hindi ka mamatay sa kuryosidad, tugon ni Joaquin, malamig at matalim ang tono. Gamit ang natitirang lakas, kinuha ni Corazon ang folder. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipilit buksan ang sobre. Inilabas niya ang ilang pirasong papel. Sa pinakataas na linya, nabasa niya ang mga salitang petition for annulment. Tila huminto ang mundo ni Corazon. Kinapos siya ng hininga. Ang init na nararamdaman niya ay biglang naglaho na para bang pinalitan ng lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Tumingin siya kay Joaquin, hinahanap sa mga mata ng asawa ang kahit katiting na pag-aalinlangan, pero ang tanging nakita niya ay kasiyahan. Annulment? Bulong ni Corazon.
hindi makapaniwala. Bakit ka nagulat? Panguuyam ni Joaquin. Umupo ito sa gilid ng kama, pero malayo sa kanya na parabang nandidiri kay Corazon. Hoy, babaeng sakitin at pulubi, sa tingin mo ba gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pag-aalaga sa isang inutil na tulad mo? Inayos ko na ang lahat. Tumayo ulit si Joaquin at naglakad-lakad sa kwarto na parang nagtatalumpati. Sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong makita kang umuubo araw-araw. Sawang-sawa na akong makita kang nakahandusay sa kama na walang lakas. Pabigat ka. Pabigat ka sa buhay ko. Mahal, anong ginawa kong mali? Sinubukan ni Corazon na magsalita, pero nagsimula ng mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang kasalanan mo? Ang kasalanan mo ay ang pagiging mahirap. Wala kang maibigay sa akin. Itinuro ni Joaquin ang paligid ng marangyang kwarto. Tingnan mo ang lahat ng itong bahay, lahat ng mamahaling muebles, ang sports car sa garahe, lahat, yan ay magiging akin. Ako ang naghirap para sa lahat ng ito. Lahat yan ay nakapangalan sa akin. Hindi umimik si Corazon. Sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang bagay na hindi mabasa ni Joaquin. Inakala ni Joaquin na ang pananahimik ni Corazon ay senyales ng pagkatalo. Nakikinig ka ba? Wala kang makukuhang kahit isang kusing. Conjugal property? Huwag ka nang mangarap. Wala kang dinala sa bahay na to at wala kang dadalhin pag-alis mo. Tapos, sinabi ni Joaquin ang mga salitang dumurog sa kung ano pa ang natitira sa puso ni Corazon. Kapag natapos na to, sabi niya, nagliwanag ang mukha, pakakasalan ko na ang girlfriend kong si Valerie. Mas malusog siya, mas maganda, at higit sa lahat, naiintindihan niya ang posisyon ko bilang isang matagumpay na lalaki. Hindi tulad mo, napapikit si Corazon. Kaya pala, may ibang babae. Hindi pamilyar ang pangalan, pero ang sakit ay totoong totoo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na tubukas ng umaga. Malupit na dagdag ni Joaquin. Bibigyan kita hanggang sa pagsikat ng araw. Umalis ka sa bahay na tubukas ng umaga. Huwag kang magdadala ng kahit ano maliban sa damit na suot mo sa sakitin mong katawan. Tiningnan ni Joaquin si Corazon na tahimik nang umiiyak. Dumadaloy ang maiinit na luha sa maputla niyang mga pisngi. Hindi mababago ng pag-iyak mo ang kahit ano. Naisampa na ang mga papeles, mabilis lang ang proseso. Pagkatapos, tumalikod si Joaquin at inayos ang kanyang damit. Sa kondo ni Valerie ako matutulog ngayong gabi. Ayokong mapasailalim ng iisang bubong kasama ka. Bukas ng umaga, magpapadala ako ng tao para siguraduhing nakaalis ka na. Nais ni Corazon sumigaw, nais siyang sumpain, pero naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Tanging ang likod ng kanyang asawa na naglalaho sa likod ng pinto ang kaya niyang tingnan. Bumagsak ang pagsara ng pinto ng kwarto. Sumunod ang kalabog ng pagsara ng pinto sa ibaba. Ilang sandali pa, umugong ang sasakyan ni Joaquin paalis ng bakuran. Naiwan si Corazon na mag-isa. May malubhang sakit, hiniwalayan at pinalayas. Humagulgol siya. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa lagnat na sumusunog sa kanyang katawan. Iniyakan niya ang kanyang wasak na pagsasama at ang malupit na kataksilan. Matapos umiyak ng 15 minuto, tumigil si Corazon. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ng marahas ang kanyang mga luha. Sa gitna ng sakit, may ibang lumitaw. Isang bagay na malamig, matigas at mapanuri. Ang kanyang mukha na dating maputla ay tumigas ngayon. Kinapa niya ang ilalim ng unan. Hindi ito ang unan na madalas niyang gamitin. Isa itong ekstrang unan na lagi niyang iniiwan doon. Nasalat ng kanyang mga daliri ang isang matigas at manipis na bagay. Hinugot niya ito. Isa itong smartphone na may pinakabagong modelo, mas sopistikado kaysa sa luma niyang telepono sa bedside table. Ang teleponong iyon ang kanyang nag-iisang sikreto. Isang bagay na hindi alam ni Joaquin na umiiral. Walang lock pattern ang telepono. Fingerprint niya ang nagbubukas dito. Umilaw ang screen. Nagpapakita ng isang blankong wallpaper. Walang social media apps. Tanging mga nagpapakita ng isang blankong wallpaper. Walang social media apps. Tanging mga naka-encrypt na business applications. Binuksan ni Corazon ang nag-iisang contact
na nakasave sa pangalang Direktora Pilar Torres. Pinindot niya ang call button. Kumakabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi sa galit na nagsisimula nang umusbong sa kanya. Sumagot ang tawag sa unang ring pa lang. Sa kabilang linya, narinig ang kalmado at profesional na boses ng isang babae. Magandang gabi, Ma'am Corazon. Napatawag po kayo ng ganitong oras. Ayos lang po ba kayo? Nabalitaan ko pong may sakit kayo. Huminga ng malalim si Corazon, sinusubukang pakalmahin ang nanginginig niyang boses. Direktora Torres, sabi niya, garalgal ang boses ngunit napakalamig ng dating. Contingency plan, i-activate mo na. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, naging seryoso ang boses ni Direktora Torres. Naiintindihan ko, ma'am. Anong nangyari? Pinalayas ako, sabi ni Corazon. Hiniwalayan ako ni Joaquin, akala niya isa akong inutil at pulubing sakitin. Diyos ko, ang kapal ng mukha ni Mr. Joaquin, pasitsit ni Direktora Torres. Direktora, masama ang pakiramdam ko. Napakataas ng lagnat ko. Kailangan ko ng medical evacuation. Ayokong pumunta sa ordinaryong ospital. Pumunta kayo sa bahay at sunduin niyo ako. Dalhin niyo ang private medical team ng St. Luke's Private Clinic. Walang sirena. Gawin niyo ng tahimik. Ayokong may makaalam. Naiintindihan po, ma'am. Ang VVIP medical team ay darating diyan sa loob ng 30 minuto. Ako mismo ang susundo sa inyo. Kakayanin niyo po bang maghintay? Tiningnan ni Corazon ang mga papeles ng annulment sa kumot. Gamit ang natitirang lakas, kinuyumos niya ang papel sa kanyang kamao. Kailangan kong kayanin, Direktora. Nagsisimula pa lang ang laro. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa lagnat, pero ang kanyang mga mata ngayon ay kumikinang ng matalim sa dilim ng kwarto. Kagagawa lang ni Joaquin ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Pinalayas niya ang kanyang asawa. Hindi niya alam na pinalayas niya ang may-ari ng Corazon Holdings, isang global corporation na may buwan ng net profit na 85 milyong piso. Naghintay si Corazon sa nakakabinging katahimikan. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sikretong telepono. Magulo ang isip niya. Natatakot siyang biglang bumalik si Joaquin. Natatakot siyang madelay ang medical team. Ang katawan niya ay pabalik-balik sa pagitan ng panginginig at nag-aapoy na init. Eksaktong 25 minuto ang lumipas, tahimik na nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Direktora Torres. Nandito na kami. Hindi nakalock ang pinto. Papasok na ang team. Nakahinga ng maluwag si Corazon. Inaasahan na niyang hindi ilalak ni Joaquin ang pinto. Masyadong arugante ang lalaking iyon para isiping may magagawa ang kanyang asawang halos mamatay na. Gamit ang natitirang lakas, inalis ni Corazon ang kumot. Dumampi ang kanyang mga paa sa malamig na sahig ng carpet. Umikot ng husto ang kanyang ulo. Muntik na siyang matumba, pero kumapit siya sa poste ng kama. Kailangan niyang umalis. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang isang mahabang coat na nakasabit sa likod ng pinto. Isinuot niya ito. Ayaw niyang umalis sa bahay na ito sa isang kahabag-habag na estado. Hindi niya hahayaang kunin ni Joaquin ang kanyang dignidad. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Nagulat sandali si Corazon. Pero nakita niya ang 2 taong nakaunipormeng itim. Hindi ito ang karaniwang puting uniforme ng nurse. Mabilis at tahimik silang kumilos. Sa likod nila ay lumitaw si Direktora Torres, isang babaeng nasa edad 50. May matatag ngunit mabait na mukha, nakasuot ng malinis na business suit. Nagpakita ng matinding pag-aalala ang kanyang mukha nang makita ang kalagayan ni Corazon. Ma'am Corazon, bulong ni Direktora Torres. Handa na ako, Direktora, mahinang sagot ni Corazon. Isakay niyo si Ma'am Corazon sa portable stretcher, utos ni Direktora Torres sa medical team. Agad na inilatag ng team ang isang foldable stretcher. Maingat nilang tinulungan si Corazon na humiga. Ma'am, injeksyonan po namin kayo ng pansamantalang pampababa ng lagnat para maging komportable kayo sa biyahe, sabi ng isa sa medical team. Tumangulang si Corazon. Naramdaman niya ang bahagyang tusok sa kanyang braso at di nagtagal ay kumalat ang malamig na pakiramdam. Habang binubuhat siya, huling sinulyapan ni Corazon ang kisame ng kwarto
ang kwartong siya mismo ang nagdekorasyon, ang kwartong naging tahimik na saksi sa pagbabago ng ugali ni Joaquin. Inilabas siya sa kwarto at dumaan sa marangyang sala. Napako ang tingin ni Corazon sa malaking wedding picture na nakasabit sa dingding. Isang larawan niya at ni Joaquin na masayang nakangiti. Ang Joaquin ng nakaraan na kilala niya, ang Joaquin na malambing at mapagmahal. Ngayon, ang larawang iyon ay parang isang panunuya. Iwanan ang lahat. Huwag magdala ng kahit ano. Bulong ni Corazon. Siyempre, ma'am, wala tayong kailangan mula rito. Matatag na sagot ni Direktora Torres. Lumabas sila sa pangunahing pinto. Sa harap ng bahay, walang nakaparking na magarbong ambulansya. Ang nakaparada ay isang itim na Mercedes-Benz Sprinter na mukhang sasakyan ng presidential escort. Bumukas ang pinto sa gilid at tumambad ang loob na isang fully equipped VVIP emergency medical space. Samantala, sa isang mamahaling kondo sa Bonifacio Global City, malakas na tumatawa si Joaquin. Nagsalin siya ng soft drink sa isang matangkad na baso para kay Valerie, isang bata at magandang babae na nakasuot ng manipis na nightgown. So, bukas, opisyal na tayong may-ari ng malaking bahay na yon, babe? Malanding tanong ni Valerie. Siyempre, pinalayas ko na siya. Hindi papalag yung babaeng sakitin na yon. Wala siyang kahit ano. Bukas, ipapapalit ko lahat ng susi at sa makalawa, pwede na nating simulan ang pag-remodel ng kwarto, sabi ni Joaquin habang inaakbayan si Valerie. Nakaka-excite. Sa wakas, magiging atin na ang lahat ng to, hiyaw ni Valerie. Itinaas ni Joaquin ang kanyang baso. Para sa bago nating buhay, sabi niya. Ang luma niyang cellphone ay nasa mesa, naka-silent mode. Ayaw niyang maistorbo ng anumang tawag mula sa babaeng sakitin na iyon. Sa loob ng medical vehicle na dahan-dahang tumatakbo sa gabi, sinimulang asikasuhin ang kalagayan ni Corazon. Isang doktor na naghihintay sa loob ng sasakyan ang agad nagkabit ng IV drip, temperatura, patruzet-shidoige. Medyo malalang impeksyon pero tinutugunan na natin. Kailangan natin siyang madala agad sa ospital para sa intensive care, sabi ng doktor. Si Direktora Torres ay nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ni Corazon. Tinitingnan niya ang maputlang mukha ni Corazon na may pag-aalala. Ma'am, kailangan niyong magpakatatag. Inihanda na namin ang lahat sa St. Luke's Private Clinic. Napapikit si Corazon. Nagsisimula ng umepekto ang gamot sa lagnat. Nababawasan ang pagkahilo. Lumipad ang kanyang isip sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Sa simula ng lahat ng sikretong ito, katatanggal lang ni Joaquin sa kanyang unang trabaho. Ilang buwan itong depressed. Si Corazon, na isang simpleng may bahay noon, ay sinubukang pagaanin ang kanyang loob. Naging sensitibo si Joaquin sa pera. Pinagbawalan niyang magtrabaho si Corazon dahil sa pride. Ang trabaho mo ay nasa bahay. Ako ang kikita ng pera, sabi nito. Kahit walang trabaho. Pero si Corazon, na may lihim na degree sa pharmacy, ay naiinip. Marami siyang ideya. Sa kanyang libreng oras, sa pagitan ng mga gawaing bahay, nagsimula siyang mag-eksperimento sa kusina hindi sa pagluluto, kundi sa pag-formulate ng mga skincare product gamit ang mga organic na herbal ingredients. Naalala niya ang mga lumang recipe na minana sa kanyang lola. Ginamit niya ang lahat ng kanyang personal na ipon para bumili ng mga dekalidad na raw materials. Matapos ang ilang buwang pagsubok, nakagawa siya ng isang facial serum at isang whitening cream na may kamangha-manghang epekto. Sinubukan niya ito sa sarili at hindi kapanipaniwala ang mga resulta. Si Joaquin, na abala sa paghahanap ng trabaho, ay hindi siya pinansin. Ang alam lang niya ay abala ang asawa niya sa paglalaro sa kusina. Naglakas loob si Corazon. Nagbukas siya ng isang maliit na online shop. Noong una, sa mga kakilala lang siya nagbebenta, pero kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga produkto. Dumami ang mga order. Noon nahanap ni Joaquin ang bagong trabaho. Medyo maganda ang sahod nito. Nagsimula itong maging arogante. Madalas niyang makita si Corazon na abala hanggang hating gabi sa luma niyang telepono, sumasagot sa mga order ng customer. Binibigyan kita ng pera, tapos nakatutok ka pa rin sa telepono mo. Parang wala sumasagot sa mga order ng customer. Binibigyan kita ng pera,
tapos nakatutok ka pa rin sa telepono mo. Parang wala kang magawa, sigaw ni Joaquin isang gabi. Nanahimik lang si Corazon. Kakasara lang niya ng isang deal na nagkakahalaga ng 1.5 milyong piso noong gabing iyon. Ang turning point ay nang makilala niya si Direktora Pilar Torres sa isang seminar para sa mga babaeng negosyante. Dumalo si Corazon bilang kalahok. Si Direktora Torres ang guest speaker. Si Direktora Torres ay isang dating top executive ng isang multinational company na nag-early retirement. Nilakasan ni Corazon ang kanyang loob na lapitan si Direktora Torres pagkatapos ng event. Ipinakita niya ang kanyang mga produkto at isang business proposal na sulat kamay. Namangha si Direktora Torres sa potensyal ni Corazon. Napakahusay ng produktong ito, Miss Corazon, at ang iyong business strategy ay napakatibay, sabi ni Direktora Torres noon. Sa madaling salita, pumayag si Direktora Torres na sumali hindi bilang investor, kundi bilang partner. Nais ni Direktora Torres na bumalik sa trabaho at nakita niya ang vision ni Corazon. Itinatag nila ang Corazon Holdings o CH. Si Corazon ang may-ari at utak sa likod ng lahat ng produkto. Si Direktora Torres ang CEO, ang mukha ng kumpanya. Isa lang ang hiling ni Corazon na huwag lumabas ang kanyang pangalan kahit saan. Nais niyang manatiling ordinaryong asawa ni Joaquin. Sa kabalintunaan, sa tulong ng network ni Direktora Torres, umaasa siyang si Joaquin sa pagiging matagumpay sa bagong trabaho ay magiging isang mas mabuting asawa. Pero nagkamali si Corazon. Habang nagiging mas matagumpay si Joaquin, lalo siyang nagiging arugante. Ang CH naman ay sumabog sa paglago. Mula sa skincare, lumawak sila sa luxury fashion. Ang mga high-end na damit at accessories na dinisenyo ni Corazon ay naging sikat sa local at international markets, New York, Paris, Shanghai at maging sa Tokyo. Ang buwan ng net profit na o 85 milyong piso ay isang konserbatibong numero. Iyon ang personal na net income ni Corazon. Bukod pa, sakita ng kumpanya na 10 beses na mas malaki. Itinago ni Corazon ang lahat ng kayamanang ito. Namuhay pa rin siya ng simple. Kahit noong gusto ni Joaquin na bilhin ang luxury house at sports car, kailangan itong kumuha ng malaking loan sa bangko. Ipinagyabang ni Joaquin na nakuha niya ang loan dahil sa kanyang magandang performance sa trabaho. Hindi alam ni Joaquin na ang kanyang business loan, na muntik ng malugi 1 taon na ang nakalipas, ay lihim na binili ng buo ng isang investment company at ang kumpanyang iyon ay isang subsidiary ng CH. Ang luxury house at sports car na ipinagmamalaki niya na siyang collateral ng loan na iyon. Ngayon, legal na hindi na ito pag-aari ng bangko, kundi ng CH, ibig sabihin ni Corazon. Nagmulat ng mata si Corazon. Ang medical vehicle ay papasok na sa VVIP area ng ospital. Direktora, tawag ni Corazon. Mahina pa rin ang kanyang boses, pero ang kanyang tingin ay kasing talim ng bakal. Opo, Ma'am Corazon. Lumapit si Direktora Torres. Kinuha ni Joaquin ang bahay at kotse. Sabi niya, kanya raw lahat yun, nakapangalan sa kanya. Bahagyang ngumiti si Direktora Torres, isang makahulugang ngiti. Nakalimutan niya, ma'am, kung sino ang nagbayad ng kanyang business loan sa BDO, 1 taon na ang nakalipas. Noong muntik na siyang mabankrupt, pagpapatuloy ni Corazon. Nakalimutan niya na ang collateral ng loan na yun ay ang bahay at sports car na ipinagyayabang niya araw-araw. At tiyak na hindi niya alam, dagdag ni Direktora Torres, na ang investment company na bumili ng lahat ng utang niya sa bangko ay ang Corazon Holdings. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang doktor at nurse sa loob ng sasakyan ay propesyonal na nagkunwaring walang narinig sa lihim na pag-uusap. Direktora Torres, sabi ni Corazon, simulan mo na ang proseso ng asset recovery. Kailan ko po sisimulan, ma'am? Tiningnan ni Corazon ang mga ilaw sa poste na dumadaan sa bintana. Pinalayas niya ako ngayong gabi. Aakalain niyang bukas ng umaga ay isa na akong pulubi. Gusto kong i-enjoy niya muna ang tagumpay niya kasama ang babaeng yon. Bigyan mo siya ng 3 araw para i-enjoy ang tagumpay niya. Tumango si Direktora Torres. 3 araw. Ituring na lang natin yon na huling libreng upa na ibinibigay niya sa atin. Pagkatapos ng 3 araw,
kikilos na ang legal team natin. Sa eksaktong 3 araw, babawiin natin ang lahat ng nararapat na sa inyo, ma'am. Mabuti. Muling ipinikit ni Corazon ang kanyang mga mata. Ngayon, mag-focus muna kayo sa pagpapagaling sa akin. Kailangan kong maging malusog para makita ko ang wasak niyang mukha. Huminto ang medical vehicle sa isang pribadong lobby. Naghihintay na ang isang team ng mga espesyalistang doktor. Inilipat si Corazon sa isang presidential treatment suite. Malayo roon, mahimbing na natutulog si Joaquin sa mga bisig ni Valerie na nanaginip ng kanyang magandang bagong buhay. Walang kamalay-malay na ang kanyang totoong buhay ay magwawakas sa loob ng 3 araw. Napakatamis ng tagumpay para kay Joaquin. Nagising siya sa mamahaling kondo ni Valerie. Ang sinag ng araw sa umaga ay pumapasok sa matataas na bintana, pinaliliguan ang kwarto ng ginintuang liwanag. Natutulog pa si Valerie sa kanyang tabi, mahigpit na nakayakap sa kanyang braso. Tiningnan ni Joaquin ang magandang mukha at napangiti ng may kasiyahan. Nagtagumpay siya. Naalis na niya ang pabigat sa kanyang buhay, ang babaeng sakitin na si Corazon. Naisip niya na sa mga oras na ito, umiiyak si Corazon sa isang bus station, sinusubukang bumalik sa mahirap na bahay ng kanyang mga magulang. Huminga ng tawa si Joaquin. Hindi na niya problema iyon. Ang kanyang bago at maningning na buhay ay magsisimula ngayon. Good morning, babe. Narinig ang malambing na boses ni Valerie. Nagmulat ito ng mata. Anong oras na? Nakaalis na ba? Yung babaeng yun sa bahay natin? Siguradong nakaalis na yun, may kumpiyansang sagot niya. Sinabi ko sa kanya na umalis bago mag-umaga. Wala siyang pagpipilian, wala siyang pera, walang kapangyarihan. Isa lang siyang mahinang babae na umaasa sa akin. Ngumiti ng malaki si Valerie. Bumangon ito sa kama. Dumulas ang kanyang silk na nightgown. Inilalantad ang kanyang mga balikat. Great! Excited na akong lumipat doon. Maganda tong kondo, pero palasyo ang bahay na yon. At ako ang magiging reyna. Siyempre, babe. Kahit ano para sa'yo, sabi ni Joaquin. Halika na. Maghanda ka. Sa bago nating bahay tayo mag-aalmusal. Sasabihin ko sa katulong na laging naglilinis na itapon lahat ng gamit na naiwan ni Corazon. Ayokong may matirang kahit anong bakas niya. Isang oras ang lumipas. Dahan-dahang pumasok ang mamahaling sports car ni Joaquin sa bakuran ng malaking bahay. Bumaba si Joaquin sa kotse na may suot na sunglasses na parang isang hari. Si Valerie ay aroganteng nakakapit sa kanyang braso. Binuksan ni Joaquin ang pinto. Welcome to our palace, my queen, sabi niya. Pumasok sila. Kakaiba, napakatahimik ng bahay pero napakalinis din. Sobrang linis. Inaasahan ni Joaquin na mag-iiwan si Corazon ng gulo, maghahagis ng mga gamit o iiyak, pero hindi. Pumunta si Joaquin sa kwarto. Binuksan ang pinto. Medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita niyang napakaayos ng kwarto. Ang kama kung saan nakaratay si Corazon kahapon ay maayos na ngayon na may malinis na puting kumot at punda. Walang bakas ng gamot o ng basag na baso. Maging ang carpet sa tabi ng kama kung saan nahulog ang baso ay tuyo at napakalinis. Siguro naglinis muna siya. Bulong ni Joaquin. Naguguluhan. Buti naman at umayos siya, sabi ni Valerie mula sa likod. Naging kapaki-pakinabang din siya sa huling pagkakataon. Medyo hindi komportable si Joaquin. Kakaiba, paanong ang isang babaeng may mataas na lagnat ay nakapag-ayos ng kwarto ng ganito kalinis at nasaan ang maruruming kumot. Tiningnan niya ang aparador. Wala na ang mga simpleng damit ni Corazon, ang kanyang mga mahahabang bestida at mga alampay. Ang mga drawer sa tokador ay wala na ring laman. Umalis na nga talaga siya, sabi ni Joaquin. Sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa. Iwinaksi niya ang pag-aalala. Siguro tumawag siya ng taxi at nagdala ng isang maliit na maleta. Mas mabuti, malinis na hiwalayan. Siyempre malinis. Ngayon, sukatin na natin tong kwarto, sigaw ni Valerie na may sigla. Gusto kong palitan tong kama, masyadong luma. Gusto ko ng bilog na kama na may canopy at itong mga pader, kailangan pinturahan. Gusto ko ng kulay ginto. Tumatakbo si Valerie sa buong bahay. Ang matinis niyang boses ay sumisira sa katahimikan. Tinuturo niya ang mga muebles. Pangit tong sofa, palitan.
Bado itong painting. Itapon. Kailangan ng kumpletong renovation ang kusina na to. Gusto ko ng imported na kitchen set mula sa Italy. Ngumiti lang si Joaquin. Gusto ko ng imported na kitchen set mula sa Italy. Ngumiti lang si Joaquin. Oo, mahal. Papalitan ko lahat. Lahat para sa'yo. Mamayang gabi, magse-celebrate tayo. Iimbitahan ko ang mga malalapit nating kaibigan. O-order ako ng pinakamagarbong catering sa buong syudad. Kinuha ni Joaquin ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang suking premium catering service. Umorder siya ng mga mamahaling menu. Imported na Wagyu beef, fresh seafood platters, at premium European wines. Naiintindihan po, Sir Joaquin. Ang kabuuang halaga ng order ay 100,000 piso. Alinsunod sa aming proseso, hinihiling po namin ang 50% down payment ngayon, sabi ng staff ng catering sa telepono. Siyempre, isend nyo sa akin ang bill. Babayaran ko gamit ang aking primary credit card, mayabang na sabi ni Joaquin. Umupo siya sa sofa na sinabi ni Valerie na ayaw nito at binuksan ang banking app. Sinubukan niyang bayaran ang 50,000 pisong down payment. Inilagay niya ang credit card number at pinindot ang pay button. Ilang sandali itong nagproseso. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pulang notification sa screen. Transaction denied. Kumunot ang noo ni Joaquin. Kakaiba, ang limit ng card na ito ay daan-daang libo pa. Siguro mahina ang signal, bulong niya. Sinubukan niya ulit. Transaction denied. Babe, bakit ang tagal mo? Tanong ni Valerie. Naabala sa pagse-selfie sa sala. Sandali lang, babe. Mukhang may problema sa network ng bangko. Sinubukan ni Joaquin na maging kalmado. Nagsisimula na siyang mapahiya. Sinubukan niya ang isa pang credit card mula sa parehong bangko. Declined. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Hindi maaari. Isa siyang VIP client. Bakit nade-decline ang mga card niya? Sinubukan niya ang kanyang debit card. Declined. Insufficient funds. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Insufficient funds. Imposible. Kakapasok lang ng sahod niya 3 araw na ang nakalipas. Mabilis niyang isinara ang payment app at binuksan ang kanyang pangunahing mobile banking app. Kumakabog ang kanyang dibdib. Inilagay niya ang kanyang password, nag-load ang screen, at pagkatapos ay lumitaw ang isang mensahe. Access blocked. Please contact your nearest branch. Nanigas ang katawan ni Joaquin. Nagsimulang kumalat ang panik sa kanyang dibdib. Isa itong sakuna. Hindi niya ma-access ang kanyang payroll account. Hindi niya magamit ang kanyang mga credit card. Joaquin, tumawag sa akin yung taga-catering. Sabi niya, rejected pa rin daw ang payment. Nakakahiya, sigaw ni Valerie. Nakapout na ang mukha nito. Kalma lang, babe. Kalma. Nagpapanik na si Joaquin. Naalala niyang mayroon pa siyang emergency account sa ibang bangko. Isang account na halos hindi niya ginagamit at hindi nakakabit sa anumang credit facility. Hindi malaki ang laman nito, pero mayroon sigurong ilang libong piso pa. Nanginginig ang mga kamay na sinubukan niyang bayaran ang down payment gamit ang account na iyon. Success. Nakahinga ng maluwag si Joaquin. Pansamantala, nailigtas niya ang kanyang mukha sa harap ni Valerie. Kita mo na? Network problem lang, sabi ni Joaquin na may pilit ng ngiti. Okay na. Darating ang catering mamayang 7 p.m. Sumigla ulit si Valerie. Great. Kailangan ko nang maghanda para pumunta sa parlor. Pagkaalis ni Valerie, agad na nawala ang ngiti ni Joaquin. Maputla ang kanyang mukha. Mayroong malaking problema. Bakit nakablock ang kanyang pangunahing account? May kinalaman ba ito kay Corazon? Imposible. Hindi magagawa ng tangang babaeng iyon ang ganoong bagay. Ipinangako niya sa sarili na bukas ng umaga, tatawagan niya ang bangko at sisigawan sila. Hihingi siya ng danyos para sa kahihiyang ito. Sigurado. Habang naglalakad siya sa kwarto, pinipigilan ang kanyang pagkabalisa. Tumunog ang doorbell. Binuksan ni Joaquin ang pinto. Isang nakaunipormeng courier ang nakatayo sa harap niya. May hawak na malaking brown folder. Sir Joaquin? Oo, ako nga. Registered mail po. Pakipirma po rito. Pumirma si Joaquin, isinara ang pinto, at tiningnan ang folder. Ang nagpadala ay isang napakamahal na law firm, Roxas, Cruz, Associates. Inakala ni Joaquin na ito na ang mga dokumento ng pag-aproba
mula sa korte tungkol sa kanyang annulment case. Binuksan niya ito ng may pananabik, pero ang laman ay hindi dokumento mula sa family court. Ito ay isang demand letter, isang legal na babala. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang matitigas at formal na mga pangungusap. Mahal na Ginoo, sa ngalan ng aming kliyente, ang CH Holdings, ipinapaalam namin sa inyo na kayo ay nagkaroon ng breach of contract sa inyong business line of credit. Ang kabuuang halaga ng inyong principal na 200 milyong piso ay due na. Binibigyan namin kayo ng 3 araw para bayaran ang buong utang. Kung hindi, agad kaming magsasagawa ng foreclosure sa inyong mga ari-arian. Partikular, isang 1 unit ng bahay sa 12 Nara Street at isang 1 unit ng luxury sports car. Ang basong hawak ni Joaquin ay nahulog at nabasag sa mamahaling marmol na sahig. Tumutulo ang pawis niya. 3 araw, 200 milyong piso. Foreclosure. Hindi, imposible. Bulong niya, nanginginig. Nagbayad ako ng installment noong nakaraang linggo. Anong breach? At ano ang CH Holdings? Ang kanyang selebrasyon ng tagumpay ay biglang naging simula ng isang bangungot. Noong gabing iyon, sa gitna ng musika at tawanan, kasama ang kanyang mga kaibigan at si Valerie, pilit ng ngiti lang ang naisukli ni Joaquin. Magulo ang kanyang isip. Pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Hindi nakatulog si Joaquin buong gabi. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Valerie, pagod matapos ang kanilang maliit na party. Pero sa isip ni Joaquin, umiikot ang mga salita mula sa demand letter na parang sirang plaka. 200 milyong piso, 3 araw, foreclosure, CH Holdings. Sa unang tunog pa lang ng kampana ng simbahan sa umaga, bumangon si Joaquin. Masakit ang kanyang katawan at namumula ang mga mata. Hindi siya naligo, naghilamos lang at nagsuot ng kahit anong damit. Wala na siyang pakialam sa kanyang itsura. Alas 8 ng umaga, pagbukas ng bangko, minaneho na ni Joaquin ang kanyang sasakyan patungo sa branch ng kanyang pangunahing bangko kung saan siya ay isang VIP client. Kailangan niyang ayusin ang gulong ito. Siguradong administrative error lang ito ng bangko. Kailangan. Alas 8 ng umaga, kararating lang ng mga empleyado, pumasok si Joaquin. Nilampasan niya ang pila ng mga regular na kliyente at dumiretso sa VIP services counter. Ako si Joaquin. Gusto kong makausap ang branch manager ngayon din. Malakas niyang sabi, inilapag ang kanyang VIP card sa counter. Agad siyang inasikaso ng nagulat na staff. Pinaghintay si Joaquin sa isang espesyal na silid. 5 minuto ang lumipas, isang maayos na customer relations manager ang humarap sa kanya, hindi ang branch manager. Magandang umaga, Mr. Joaquin. Ano po ang maipaglilingkod ko? Titingnan ko po ang account ninyo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, biglang sabi ni Joaquin. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit lahat ng credit card ko ay nakablock, bakit naka-freeze ang payroll account ko, at bakit ako nakatanggap ng isang katawa-tawang demand letter para sa breach of contract. Kalmadong tiningnan ng manager ang screen ng kanyang computer. Pasensya na po sa abala, Mr. Joaquin. Titingnan ko po. Interesting. Anong interesting? Sigaw ni Joaquin. Tumingin ang manager. Hindi po kami ang nag-block ng inyong mga account at credit card, sir. Ang totoo po, 0 na talaga ang balanse ninyo at ubos na po ang credit limit ng inyong mga card. Imposible, sigaw ni Joaquin. Ang sahod ko ay daan-daang libo at ang limit ko ay milyon-milyon. Wala akong ginastos kahapon. Tama po, sir. Pero nakarehistro po sa aming sistema ang isang emergency automatic collection sa inyong business line of credit kagabi, 12/1 ng madaling araw. Ang collection na ito ang sumipsip sa buong balanse ng inyong payroll account at kasabay nito, inubos ang lahat ng natitirang limit ng lahat ng inyong credit card. Namutla si Joaquin. Emergency collection? Kaninong utos? Muling tiningnan ng manager ang screen. Hindi po utos namin, sir. Utos po iyan ng bagong may-ari ng inyong line of credit. Bagong may-ari? Ayon po sa aming data, ang 200 milyong pisong business loan ninyo sa aming bangko, firm na nagngangalang CH Holdings.
Kami po ay nagsisilbi na lang na managing agency para sa buwanang pagbabayad ng installment. Nanikip ang dibdib ni Joaquin. CH Holdings. Bakit nila gagawin to? Hindi ako nag-miss ng bayad. Umiling ang manager. Wala na po sa aming saklaw yan, sir. Ayon sa notifikasyong natanggap namin kagabi mula sa CH Holdings, idineklara kayong may breach of contract ayon sa loan sale agreement. Kapag may breach, may karapatan ang CH Holdings na pilit na kumuha ng pondo mula sa inyong mga account bilang paunang penalty at mukhang iyon nga po ang ginawa nila. Nang hina si Joaquin, napakapit siya sa gilid ng mesa. Paano? Paanong nagkaroon ng breach? Hindi po namin alam ang detalye, sir. Siguradong nakapaliwanag iyan sa demand letter na natanggap ninyo. Kailangan niyo pong kausapin ng direkta ang CH Holdings o ang kanilang mga abogado, sabi ng manager na walang emosyon, na parang pinag-uusapan lang ang panahon. Lumabas si Joaquin sa bangko na parang lasing. Umiikot ang langit at basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Umupo siya sa kanyang sports car, ang kotseng kukumpiskahin sa loob ng 3 araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. CH Holdings, ang pangalang iyon ulit. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinarch ang CH Holdings sa internet. Ang lumitaw ay isang dambuhalang korporasyon. Corazon Holdings, isang conglomerate sa luxury fashion, global skincare at real estate. Ang logo nito ay nasa lahat ng dako. Nakita na ito ni Joaquin dati, pero hindi niya pinansin. Bakit? Bakit bibilhin ng isang napakalaking kumpanya ang maliit kong utang? Bulong niya sa sarili. Desperado. Tapos naalala niya ang pangalan ng law firm sa demand letter, Roxas Cruz Associates. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinawagan ang numero sa dokumento. Magandang umaga, ako si Joaquin. Nakatanggap ako ng demand letter sa ngalan ng CH Holdings. Siguradong may pagkakamali. Hindi ako nag-breach. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at malamig. Walang pagkakamali, Mr. Joaquin. Ang aming kliyente ay kumikilos ayon sa batas. Nilabag ninyo ang Clause 11, Section B ng Loan Agreement na inyong pinirmahan. Clause 11, Section B. Ano yon? Kung tinatamad kayong basahin ang mga dokumentong pinipirmahan ninyo, Mr. Joaquin, ang clause na iyan ay nagsasaad na obligasyon ninyong panatilihin ang kaayusan sa pamilya at hindi gumawa ng mga immoral o hindi marangal na gawain na maaaring makaapekto sa imahe ng business loan. Nanahimik si Joaquin. Naramdaman niyang umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Katawa-tawa yang clause na yan. Wala yang kinalaman sa utang. Mayroon, Mr. Joaquin, nang maibenta ang inyong loan sa aming kliyente, lahat ng clause, lalo na ang morality clause na iyan, ay naging aktibo. Ang aming kliyente ay isang kumpanyang lubos na nagpapahalaga sa family values. Ang inyong ginawang pag-anol at pagpalayas sa inyong asawang may malubhang sakit, si Mrs. Corazon, para makisama sa ibang babae, ay isang malubhang paglabag sa Clause 11, Section B. Hindi makahinga si Joaquin. Paano? Paano ninyo nalaman? Mayroon kaming hindi matututulang ebidensya, Mr. Joaquin, mga litrato, audio recording, at mga testigo. Alam naming pinalayas ninyo ang inyong asawa 2 gabi na ang nakalipas. Iyon ang nag-trigger sa breach claim na ito, nang hina ang mga tuhod ni Joaquin. Si Corazon. Lahat ng ito ay dahil kay Corazon. Pero paano? Paano nakilala ni Corazon ang CH Holdings? Anong gusto nila? Bigyan niyo ako ng oras. Babayaran ko ang installment. Nagmamakaawa na si Joaquin ngayon, nanginginig sa takot. Huli na ang lahat. Hindi interesado ang aming kliyente sa installment. Ayon sa demand letter, mayroon pa kayong. At tingnan natin, tung araw at watong oras para bayaran ang 200 milyong piso. Kung hindi, pupunta ang aming execution team para kumpiskahin ang inyong bahay at kotse. Naputol ang tawag. Inihagis ni Joaquin ang telepono sa dashboard. Sumigaw siya sa loob ng kotse. 200 milyon sa loob ng 2 araw. Imposible. Naka-freeze ang sahod niya. Ang tanging ari-arian niya ay ang bahay at kotse na ito na lumalabas na hindi pala sa kanya. Sinubukan niyang mag-isip ng malinaw. Corazon. Gawa ito ni Corazon. Pero paano?
Nagtatrabaho ba si Corazon sa CH Holdings bilang janitor at nagreklamo sa amo niya? Imposible. Hindi lohikal. Sinubukan niyang alamin kung sino ang may-ari ng CH Holdings. Nagbukas siya ng isang business news portal. Ang may-ari ng CH Holdings ay isang misteryosong tao. Ang kumpanya ay pinamumunuan ng isang CEO na nagngangalang Direktora Pilar Torres. Pilar. Kumunot ang noo ni Joaquin. Pamilyar ang pangalang iyon. Bigla niyang naalala, ilang taon na ang nakalipas, ikinuwento sa kanya ni Corazon ang tungkol sa isang tita Pilar, isang kaibigan sa kanyang prayer group na isang kahanga-hangang tao. Lagi niya itong pinagtatawanan. Grupo lang yan ng mga tsismosang may bahay, sabi niya. Maaari kaya ang kaibigan sa prayer group ni Corazon ay ang CEO ng CH Holdings? Sumasakit ang ulo ni Joaquin. Masyadong komplikado ang lahat. Kailangan niyang hanapin si Corazon. Kailangan niyang magmakaawa kay Corazon. Kailangan niyang hilingin kay Corazon na bawiin ang kanyang reklamo kay Direktora Pilar. Oo, iyon lang ang tanging paraan. Agad niyang pinaandar ang kotse. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Corazon ngayon. Kailangan niyang pumunta sa probinsya, sa bahay ng mga magulang ni Corazon. Kailangan niyang pumunta ngayon din. Paglabas niya sa parking ng bangko, tumunog ang kanyang telepono. Si Valerie, inignore niya ito. Patuloy na tumatawag si Valerie. Inis, sinagot ni Joaquin. Ano? Babe, nasaan ka na? Bakit ka sumisigaw? Halika na rito. Yung credit card na binigay mo sa akin kanina, na-decline din sa parlor. Sobrang nakakahiya. May pera ka pa ba talaga? Hinampas ni Joaquin ang manibela. Isa pa to, may emergency ako. Bayaran mo muna gamit ang pera mo. Ano? Pera ko? Imposible. Mag-transfer ka sa akin ngayon din. Sabi ng may emergency ako. Binaba ni Joaquin ang tawag. Sa parlor, tulala si Valerie habang tinitingnan ang kanyang telepono. Ito ang unang beses na sinigawan siya ni Joaquin. Nagsimula siyang makaramdam na may mali. Ang mayamang lalaking ipinagmamalaki niya ay biglang nagkaproblema sa lahat ng kanyang card. Nagsimulang lumaki ang hinala sa kanyang isip. Wala nang pakialam si Joaquin kay Valerie. Tinapakan niya ang gas ng kanyang sports car. Kailangan niyang hanapin si Corazon. Luluhod siya sa paanan ni Corazon kung kinakailangan. Hindi niya alam na ang Corazon na hinahanap niya ay nagpapagaling na mula sa sakit, nakaupo sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng CH Holdings Building. Mino-monitor ang bawat panik na kilos ni Joaquin sa pamamagitan ng mga ulat mula sa kanyang legal team. Walang takas si Joaquin. Ang ikalawang araw ay impyerno. Ang kanyang paglalakbay sa bahay ng mga magulang ni Corazon ay walang nangyari. Maliit at simple ang bahay ng mga magulang ni Corazon, tulad ng inaasahan niya. Pero ang mga magulang ni Corazon, bagamat mukhang mahirap, ay tiningnan siya na may halo-halong galit at awa. Wala roon si Corazon. Hindi nila alam kung nasaan ang kanilang anak. Pinalayas mo ang anak ko noong may sakit siya, di ba? Tanong ng ama ni Corazon. Nanginginig ang boses nito sa pigil na galit. Tapos ngayon, hahanapin mo siya? Lumayas ka rito. Huwag ka nang tutungtong ulit sa bahay na to. Umuwi si Joaquin sa siyudad na bigo. Ang kaunting pera na natitira sa kanyang emergency account ay naubos sa gasolina. Noong gabing iyon, nagkaroon sila ng malaking away ni Valerie. Nais malaman ni Valerie kung ano ang nangyayari. Nasa bingit na ng pagkasira, umamin na si Joaquin. Sinabi niyang mayroon siyang administrative problem at pansamantalang naka-freeze ang kanyang mga account. Hindi tanga si Valerie. Nakita niya ang demand letter sa mesa. 3 araw, 200 milyong piso. Foreclosure. Bankrupt ka na, Joaquin. Hysterical na sigaw ni Valerie. Pansamantala lang to, aayusin ko. Kasalanan, to lahat ni Corazon. Sigaw ni Joaquin sa pagkadismaya. Wala akong pakialam kung kaninong kasalanan. Ayokong mamuhay kasama ang isang pulubi. Noong gabing iyon, natulog sila sa malamig at marangyang kama na magkatalikuran. Hindi nakatulog si Joaquin. Ang countdown sa kanyang isip ay patuloy na tumatakbo. Bukas ang 3 araw. Ang umaga ng 3 araw, ang pinaka nakakatakot sa buhay ni Joaquin. Sumikat ang araw pero pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. 9 a.m.
Habang siya at si Valerie ay tahimik na nag-aalmusal, tumunog ang doorbell. Nagkatinginan si Joaquin at Valerie. Maputla ang kanilang mga mukha. Umiling si Joaquin. Huwag mong buksan. Magkunwari tayong lakas na katok sa pinto. Mr. Joaquin, alam naming nasa loob kayo. Kami ang execution team mula sa Roxas, Cruz, Associates Law Firm. Huminto ang tibok ng puso ni Joaquin. Nagsimulang umiyak si Valerie sa takot. Anong gagawin natin, Joaquin? Anong gagawin natin? Humikbi si Valerie. Si Joaquin, nataranta, ay tumakbo papunta sa likod na pinto. Naisip niyang tumakas sa hardin, pero pagbukas niya ng pinto ng kusina, dalawang matipunong security guard na ang nakatayo roon. Manatili po kayo sa loob, sir, matatag nilang sabi. Napapaligiran na si Joaquin. Bumalik siya sa sala. Nang magtagumpay ang legal team, nabuksan ang pinto sa tulong ng isang locksmith na dala nila, isang lalaking nakasuot ng malinis na suit ang pumasok na may hawak na folder. Sa likod niya, maraming court sheriff na may dalang mga notice of levy sticker. Mr. Joaquin, tapos na ang oras ninyo. Eksaktong 3 araw, malamig na sabi ng abogado. Sa utos ng korte, sisimulan na namin ang foreclosure proceedings sa bahay na ito at sa lahat ng ari-arian sa loob nito para bayaran ang utang sa aming kliyente, ang CH Holdings. Hindi, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng oras. Lumuhod si Joaquin. Ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho. Magbabayad ako, pangako. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo pa. Umiling ang abogado. Binigyan na kayo ng sapat na oras. Sisimulan na ng aming team ang kanilang trabaho. Tanging ang mga personal na gamit na suot ninyo ang maaari ninyong dalhin. Mayroon kayong 15 minuto para kusang loob na umalis sa property na ito. 15 minuto, sigaw ni Valeria. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Valerie ang katotohanan. Tiningnan niya si Joaquin na nakaluhod sa sahig, umiiyak na parang bata. Ang lalaking akala niya'y hari ay isa na ngayong pulubi. Tumigas ang mukha ni Valerie. Ayaw niyang lumubog kasama nito. Walang imik, tumakbo si Valerie sa kanyang kwarto. Valerie, saan ka pupunta? Tulungan mo ako, sigaw ng naguguluhang si Joaquin. Nagsimulang pumasok ang mga sheriff. Wala silang pakialam sa drama. Nagsimula silang magdikit ng mga sticker ng Levied by CH Holdings sa flat screen TV, sa mamahaling sofa, sa mga mamahaling painting. Sa labas, narinig ang ugong ng isang tow truck na darating para kunin ang sports car ni Joaquin. 5 minuto ang lumipas. Bumaba si Valerie. Hindi na siya umiiyak. Hila-hila niya ang 2 malalaking maleta na hindi alam kung kailan niya inihanda. Hindi niya pinansin si Joaquin na tulalang nakatingin sa kanya at dumiretso sa pinto. Valerie, iniiwan mo ako? Basag ang boses na sigaw ni Joaquin. Huminto si Valerie at lumingon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Iwanan ka. Siyempre, ayokong mamuhay kasama ang isang talunan at pulubing tulad mo. Akala ko hari ka, payaso ka lang pala. I-enjoy mo ang pagkasira mo mag-isa, Joaquin. Tumawag na ako ng taxi. Paalam. Lumabas si Valerie. Hila-hila ang kanyang mga maleta, nilagpasan ang mga sheriff nang hindi na lumingon pa. Nanigas si Joaquin, tinraidor at iniwan eksakto sa ginawa niya kay Corazon. 3 araw na ang nakalipas. Ang pagkakaiba, pinalayas si Corazon noong may sakit siya at iniwan siya ni Valerie sa tuktok ng kanyang pagkasira. Tapos na ang oras ninyo, Mr. Joaquin, sabi ng isang security guard, hinawakan ang braso ni Joaquin. Kinaladkad si Joaquin palabas ng sarili niyang bahay. Itinapon siya sa mainit na semento. Nakapajama pa rin siya. Nakita niya ang kanyang pinakamamahal na sports car na hinihila palabas ng garahe. Nakita niya ang pinto ng kanyang bahay na kinakandena at sinisilyuhan. Wala na ang lahat. Sa loob ng 3 araw, napaupo si Joaquin sa bangketa, walang magawa. Pinagtitinginan siya ng mga dumaraan. Ang lalaking dating mayabang ay isa na ngayong palabas. Mag-isa siya, walang pera, walang bahay, walang sinuman. Sa kanyang matinding takot, sa kanyang hindi mailarawang kahihiyan, isang pangalan lang ang naiisip ng kanyang utak. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, si Corazon. Kinapa niya ang kanyang mga bulsa. Naroon pa rin ang luma niyang telepono.
Hindi na niya alam kung sino ang tatawagan. Nais niyang sumpain si Corazon. Kailangan niyang magmakaawa kay Corazon. Hindi niya alam. Kailangan niya lang maglabas ng sama ng loob. Nanginginig ang mga kamay na hinanap niya ang Corazon, asawa ko, sa kanyang contacts. Pinindot niya ang call button. Hindi niya inaasahang sasagot ito. Baka nagpalit na ng numero o patay ang telepono. Pero nagring ito. 1 beses, 2 beses, at sa ikatlong ring, sumagot. Hello? Ang boses ay kay Corazon, pero hindi ito ang mahina at sakiting boses. Ito ay ang kalmado, malinaw, at malamig na boses ng isang babae. Si Joaquin, na dapat sana'y magagalit, ay biglang naramdamang napakaliit. Umiyak siya. Bigla na lang siyang humagulgol. Iyon ay iyak ng isang talunan. Corazon. Hysterical niyang sigaw. Corazon, tulungan mo ako. Pakiusap. Corazon, hindi ko alam kung anong nangyari. Kinuha nila ang bahay natin. Kinuha nila ang kotse. Pinalayas nila ako. Nasa kalye ako. Corazon, bakit nangyari to? Sa ika-4 na palapag ng CH Holdings Building sa loob ng isang VVIP treatment suite na ngayon ay ginawang pansamantalang marangyang opisina, tahimik na nakaupo si Corazon. Hindi na siya nakaratay sa kama, malusog siya, masigla, at napakadangal. Isang emerald green na satin headscarf ang nagbibigay diin sa kanyang mukha na ngayon ay mukhang determinado. Sa harap niya, si Direktora Torres at ilang department head ay nasa isang meeting. Ang lumang telepono na ipinakuha ni Corazon kay Direktora Torres mula sa bahay ay nag-vibrate sa mesa. Ang pangalang Joaquin ay kumikislap sa screen. Huminto ang meeting. Lahat ng mata ay napunta kay Corazon. Itinaas ni Corazon ang isang kamay. Pinapatahimik ang lahat. Tumingin siya kay Direktora Torres at bahagyang ngumiti. Pinindot niya ang speakerphone button para marinig ng lahat sa silid. Agad na pinuno ng hysterical na pag-iyak ni Joaquin ang kwarto. Corazon, tulungan mo ako, pakiusap. Corazon, hindi ko alam kung anong nangyari. Kinuha nila ang bahay natin, kinuha nila ang kotse, pinalayas nila ako. Nasa kalye ako, Corazon. Bakit nangyari to? Hinintay ni Corazon na matapos humagulgol si Joaquin. Sumenya siya sa iba na manahimik. Ang katahimikan sa silid ay kabaligtaran ng nagpapanik na boses ni Joaquin sa telepono. Matapos humikbi ni Joaquin, inilapit ni Corazon ang kanyang mga labi sa mikropono. Sumagot siya ng may kalmado at malakas na boses, isang boses na hindi pa naririnig ni Joaquin dati. Excuse me, sino po sila? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Biglang huminto ang paghikbi ni Joaquin. Ano? Ako to, Corazon. Si Joaquin. Asawa mo. Ah, Mr. Joaquin, sabi ni Corazon na may walang interes na tono, na parang kausap ang isang estranghero. Palagay ko may hindi pagkakaunawaan. Una, hindi na kita asawa. Ang annulment papers ko ay naisampa kaninang umaga. Pangalawa, yung bahay natin. 3 araw na ang nakalipas, nilinaw mo na bahay mo iyon, hindi ba? Kinapos ng hininga si Joaquin. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang boses na ito ay boses ni Corazon, pero hindi ang Corazon niya, hindi ang mahinang babae na kaya niyang tapak-tapakan. Ang boses na ito ay puno ng autoridad. Corazon, nasaan ka? Bulong niya. Takot na takot. Anong ginawa mo? Ang boses mo, magaling ka na? Nasa kalagitnaan ako ng isang mahalagang meeting ngayon, sagot ni Corazon. Sumandal siya sa kanyang upuan, tinitingnan ang cityscape sa malaking bintanang salamin sa likod niya. Pinag-uusapan namin ang business expansion sa Middle East. Isang bagay na hindi mo maiintindihan. Alam mo na, negosyo. Naguluhan si Joaquin. Corazon, huwag kang magsalita ng kalokohan. Tulungan mo ako. Muli siyang nagmakaawa. Alam kong gawa mo to. Siguradong gawa to ng kaibigan mo sa prayer group, si Direktora Pilar, di ba? Nagsumbong ka sa kanya. Pakiusap, Corazon, sabihin mo sa kanya na itigil to lahat. Gagawin ko ang lahat. Babalikan kita. Ihihiwalayan ko si Valerie. Pangako. Isang malamig at mapanuyang tawa ang narinig mula sa speakerphone. Tawa ni Corazon. Babalikan ka? Sa tingin mo, pupulutin ko ang basurang itinapon ko na? At si Valerie? Huli ka na, Joaquin.
Iniwan ka na niya 1 oras na ang nakalipas. Eksakto noong dumating ang execution team, kaka-report lang sa akin ng legal team ko. Pakiramdam ni Joaquin ay binuhusan siya ng isang timbang malamig na tubig. Alam ni Corazon. Alam niya ang lahat. Pinapanood niya ang lahat. Sino ka? Bulong ni Joaquin, puno ng takot. Ngayon, tumatayo na ang balahibo niya sa batok. Sino ka ba talaga, Corazon? Ngumiti si Corazon. Gusto mo, hindi mo man lang tinanong kung ano talaga ang ginagawa ko sa telepono ko. Anong ibig mong sabihin? Sumenya si Corazon kay Direktora Torres. Pumalit si Direktora Torres. Hello, Mr. Joaquin. Kausap ninyo ang Board of Directors ng Corazon Holdings. Nakilala ni Joaquin ang kalmadong boses mula sa tawag tungkol sa demand letter. Di Direktora, bakit nasa iyo ang telepono ni Corazon? Anong koneksyon mo sa asawa ko? Muling kinuha ni Corazon ang telepono. Hindi ko siya kaibigan, Joaquin. Siya ang aking kanang kamay. Ang CEO na nagpapatakbo ng kumpanya para sa akin. Katahimikan. Pinipilit ni Joaquin na iproseso ang impormasyon. Tinanong mo kung sino ako. Pagpapatuloy ni Corazon. Lumapit siya sa bintana. Tinitingnan ang kalye sa ibaba kung saan maaaring nakaupo si Joaquin na parang pulubi. Tinawagan mo ang numero ng iyong mahirap na asawa na iyong iniwan, pero hayaan mong opisyal na magpakilala ako. Ang boses ni Corazon ngayon ay umalingaw-ngaw na may buong autoridad. Hello Joaquin, kausap mo si Corazon, ang nag-iisang may-ari, tagapagtatag at pangulo ng Corazon Holdings. Ang kumpanyang may buwanang net profit na 85 milyong piso, nakababawi lang ng lahat ng ari-arian nito mula sa iyo. Nahulog ang telepono mula sa mga kamay ni Joaquin, bumagsak sa semento na may kasamang kalabog. Si Joaquin mismo ay nanigas, nanlalaki ang mga mata sa takot, nakatingin sa mainit na aspalto. Huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang mundo ay hindi lang nawasak. Naglaho ito. Bumagsak si Joaquin sa maruming bangketa, naninigas. Ang kanyang telepono ay nasa tabi niya. Basag ang screen, pero konektado pa rin ang tawag. Naririnig niya ang kalmadong paghinga ni Corazon sa kabilang linya, isang malaking kaibahan sa malakas na pintig ng sarili niyang puso. Hindi, imposible, bulong ni Joaquin, tumatangging maniwala, basag ang boses. Bangungot to, Corazon, nagsisinungaling ka, di ba? Kasinungalingan to lahat. Muling tumunog ang boses ni Corazon, malamig at walang emosyon. Wala akong oras para sa kasinungalingan, Joaquin. Abala ako. Pero dahil araw ng pagkasira mo ngayon, bibigyan kita ng kaunting oras ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tulala pa rin si Joaquin, nakatingin sa aspalto. Itaas mo ang ulo mo, Joaquin, utos ni Corazon. Tumingin ka sa kabilang kalsada, medyo sa kaliwa mo. Dahan-dahan, na parang sirang robot, itinaas ni Joaquin ang kanyang ulo. Ang kanyang namamagang mga mata ay sumingkit dahil sa sikat ng araw. Sa kabilang banda ng abalang kalsada, isang salaming skyscraper na kulay asul ang matikas na nakatayo. Sa tuktok nito, 3 malalaking letra ang nagniningning sa ilalim ng araw, CH. Yung building na yon, bulong ni Joaquin. Nanunuyo ang lalamunan. Oo, Corazon Holdings, sagot ni Corazon. Nasa 40 palapag ako. Kitang-kita mula sa bintana ko. Mukha kang kahabag-habag diyan sa bangketa. Malapit ka nang paalisin ng mga security guard diyan. Lumunok si Joaquin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Pinapanood siya ni Corazon. Pumunta ka sa lobby, pagpapatuloy ni Corazon. Gusto kitang makita. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano gumuho ang mukha ng mayabang na lalaking yan. Naputol ang tawag. Tulala si Joaquin sa loob ng 1 minuto. Paralisado ang kanyang katawan. Wala na siyang kahit ano. Wala na ang bahay, wala na ang kotse, wala na si Valerie, at ngayon, maging ang kanyang pride ay malapit ng durugin. Wala siyang pagpipilian. Saan pa siya pupunta? Isang masokistang kuryosidad na may halong tangang pag-asa na makakapagmakaawa pa siya ang nagpatayo sa kanya. Nanginginig siyang tumayo. Ang pajama na suot niya ay marumi na. Naglakad siyang parang zombie patungo sa malalaking salaming pinto ng CH building, hindi pinapansin ang mga busina ng sasakyan. Ang lobby ng building ay ibang mundo.
Ang sahig ay gawa sa imported na marmol, makintab, may isang artificial na talon sa isa sa mga pader. Dose-dose ng mga empleyadong malinis ang kasuotan ang naglalakad. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tumama sa kanyang pinagpapawisang katawan, nagbigay sa kanya ng panginginig. Nakatayo lang si Joaquin sa gitna ng lahat ng karangyaan, hindi alam ang gagawin. Siya ay parang isang mantsa sa puting canvas. Isang magandang receptionist ang tumingin sa kanya na may halong pagkasuklam at paghihinala. "Excuse me, sir. May maitutulong po ba ako?" Tanong ng receptionist. Halatang hindi maganda ang tono. "Ako. Nauutal si Joaquin. "Gusto kong makita si Corazon." Si Ma'am Corazon. Tinaasan siya ng kilay ng receptionist. "Ma'am Corazon? Ang aming presidente? May appointment po ba kayo?" "Wala, pero pinapunta niya ako rito." "Sabihin mong si Joaquin." "Pasensya na po, sir. Hindi po kayo pwedeng pumasok nang walang appointment." Hawak na ng receptionist ang telepono, malinaw na tatawag na ng security. "Papasukin niyo siya." Isang matatag na boses ang pumutol sa receptionist. Lumingon si Joaquin, nakatayo roon si Direktora Pilar Torres, nasa magkabilang gilid ang dalawang matipunong security guard. Ang mukha ni Direktora Torres ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay tumingin kay Joaquin nang may paghamak. "So, ikaw pala si Joaquin." Nakilala ni Joaquin ang babae ang kaibigan sa prayer group ni Corazon, si Tita Pilar. "Hayaan mo akong itama ka, Tita Pilar," malamig na sabi ni Direktora Torres. "Hindi ako ang kanyang ka-prayer group. Ako ang kanyang CEO. Ngayon, sumunod ka." Naghihintay si Presidente Corazon. Dinala si Joaquin sa labi ng walang paglaban. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa kanya. Isang gusgusing lalaki na nakapajama, naglalakad kasama ang CEO at mga security guard. Nagsimula ang mga bulungan. Nais ni Joaquin na takpan ang kanyang mukha, pero wala na siyang natitirang pride. Hindi siya dinala sa pangunahing elevator. Pinahinto siya ni Direktora Torres sa VVIP waiting area sa gitna ng lobby. "Maghintay ka rito." Bababa si Presidente Corazon. Nanigas si Joaquin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na sumasakit na. Pakiramdam niya ay isa siyang akusadong naghihintay ng kanyang hatol na kamatayan. Bawat segundo ay parang isang oras. Biglang may maririnig na mahinang ding. Ang pribadong elevator sa dulo ng lobby. Agad na huminto ang lahat ng aktibidad sa lobby. Ang mga empleyadong kanina'y abala. Ang receptionist, maging ang mga security guard sa pinto ay huminto. Tumayo sila ng tuwid, nakatingin sa elevator. Ang ilan ay bahagyang yumuko. Bumukas ang mga pinto ng VVIP elevator. Dalawang personal na bodyguard na nakaitim na suit ang unang lumabas at matatag na tumayo sa magkabilang gilid ng pinto. At pagkatapos, lumabas si Corazon. Napahinto ang hininga ni Joaquin. Maaari siyang mamatay sa kinatatayuan niya. Ang babaeng ito ay si Corazon. Pero hindi ang Corazon na kilala niya. Ang babaeng naglalakad patungo sa kanya ay isang reyna. Nakasuot siya ng isang premium na sapphire blue pantsuit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Isang silk scarf na may parehong kulay ang nagbibigay diin sa kanyang matalas na mukha sa isang elegante at modernong estilo. Ang kanyang mukha, na dating mukhang maputla, ay sariwa na ngayon. Pinalamutian ng manipis, ngunit high-end na makeup na nagpapatingkad sa kanyang matatalim na mata. Naglakad siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang mataas na takong ay tahimik ngunit matatag na tumutunog sa marmol na sahig. Isang aura ng kapangyarihan at yaman ang nanggagaling sa bawat kilos niya. Ang mga empleyadong dinadaanan niya ay bumabati sa kanya ng may paggalang. "Magandang hapon, Presidente." Nanginginig si Joaquin. "Presidente?" Agad na lumapit si Direktora Torres kay Corazon at bahagyang yumuko. "Presidente." Naghihintay na po siya. Tumango si Corazon. Ang kanyang tingin ay hindi umalis kay Joaquin. Dahan-dahan siyang naglakad. Bawat hakbang niya ay tila yumuyurak sa natitirang pride ni Joaquin. Huminto siya eksaktong 1 metro mula sa lalaking nanginginig ngayon. Tiningnan ni Corazon si Joaquin mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang magulong buhok hanggang sa kanyang pajama at mga tsinelas na suot. Ang tingin ay malamig, mapanuri
at walang awa. Corazon, halos hindi makabulong si Joaquin. Oo, Joaquin, ako nga, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay kalmado na iniwan mo 3 araw na ang nakalipas. Hindi na kinaya ni Joaquin. Ang lahat ng kanyang lakas ay naglaho, nang hina ang kanyang mga tuhod. Hindi mapigilan, bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Lumuhod siya sa paanan ni Corazon at humagulgol. Corazon, patawad, pakiusap. Corazon, nagkamali ako, nabulag ako, nagkasala ako sa iyo. Sinubukan ni Joaquin na hawakan ang laylayan ng damit ni Corazon, pero nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Lahat sa lobby ay natigilan. Ang eksena ay masyadong nakakagulat. Isang lalaking hysterical na umiiyak sa paanan ng kanilang presidente. Ang 2 bodyguard ni Corazon ay lumapit para alisin si Joaquin, pero itinaas ni Corazon ang isang kamay, tahimik na sinasabing huwag. Nais niyang maramdaman ni Joaquin nang buo ang kahihiyang ito. Patawarin mo ako, Corazon. Ibalik mo ang bahay natin. Pakiusap, ihihiwalayan ko si Valerie. Babalik ako bilang asawa mo. Ako, tiningnan siya ni Corazon nang walang ekspresyon, walang awa, walang galit. Tanging isang malamig na kawalan. Yumuko siya ng bahagya, hindi para tulungan si Joaquin na tumayo, kundi para bumulong. Tumayo ka, utos niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng autoridad. Si Joaquin, gamit ang natitirang lakas, ay nanginginig na tumayo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Tinitigan siya ni Corazon sa mata. Gusto mong magmakaawa? Tanong niya. Ang kanyang boses ngayon ay sapat na malakas para marinig ng mga tao sa paligid. Sayang, Joaquin. Ang aking kumpanya, ang CH, ay hindi kumukuha ng mga pulubi. Pagkasabi niyon, kumuha si Corazon ng isang silk na panyo mula sa kanyang bag. Nagkaroon ng sandaling pag-asa si Joaquin na pupunasan ni Corazon ang kanyang mga luha. Pero ginamit ni Corazon ang panyo para punasan ang isang imahinaryong alikabok sa manggas ng kanyang damit na para bang may nadikit na dumi. Ang aking kumpanya, malinaw na sabi ni Corazon, ay hindi kumukuha ng mga pulubi. Pagkasabi ng pangungusap na iyon, matikas na tumalikod si Corazon. Naglakad siya pabalik sa VVIP elevator. Direktora Torres, asikasuhin mo siya, sabi niya nang hindi lumilingon. Bigyan mo siya ng huling leksyon. Naiintindihan po, Presidente. Sumara ang mga pinto ng elevator. Naglaho si Corazon sa kanyang paningin. Natigilan si Joaquin. Wasak na wasak. Ang pampublikong kahihiyan na katatanggap lang niya mula sa babaeng itinuring niyang basura ay 1,000 beses na mas masakit kaysa sa pagkawala ng kanyang bahay at kotse. Lumapit sa kanya si Direktora Torres. Halika, Mr. Joaquin. Tapusin na natin to. Mayroong isang bagay na gustong ipakita sa inyo ni Presidente Corazon. Ano pa ang kukunin ninyo sa akin? Desperadong sigaw ni Joaquin. Hindi kukunin, sabi ni Direktora Torres, kundi ipapaintindi kung gaano ka katanga sa lahat ng panahong ito. Kinaladkad si Joaquin ng 2 security guard. Ngayon ay sa isang marangyang meeting room sa mezzanine floor. Itinapon si Joaquin sa isang silya sa loob ng malamig na meeting room. Ang malaking salaming bintana ng silid ay nakaharap sa lobby na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lobby at makita mula rito. Sa harap niya, tahimik na umupo si Direktora Torres kasama ang 2 lalaking nakasuot ng malinis na suit na sigurado si Joaquin ay mga abogado. Yumuko na lang si Joaquin at tiningnan ang marmol na sahig. Talo na siya. Wala na siyang kahit ano. Mr. Joaquin, simula ni Direktora Torres. Ang kanyang boses ay kalmado na parang isang guro na magbibigay ng leksyon sa isang bobong estudyante. Nalilito ka pa rin kung paano ang asawang itinuring mong inutil, mahirap at sakitin si Mrs. Corazon ay maaaring maging may-ari ng lahat ng ito? Hindi umimik si Joaquin. Wala siyang lakas sumagot. Pinindot ni Direktora Torres ang isang button sa mesa. Isang malaking projector screen ang bumaba mula sa kisame at bahagyang dumilim ang mga ilaw. Umilaw ang screen, nagpapakita ng isang malaking pamagat. Corazon Holdings, CH, Business and Financial Report. Sige, simulan na natin ang leksyon, Mr. Joaquin. Balikan natin ang 5 taon na nakalipas, sabi ni Direktora Torres. Nagsimulang lumitaw ang mga graph,
income statement, financial balance sheet, mga bilyon-bilyong numero na sumasakit sa mata ni Joaquin. 5 taon na ang nakalipas, katatanggal mo lang sa iyong unang trabaho, depressed ka, galit, at sinisisi ang buong mundo. Habang abala ka sa paghahanap ng bagong trabaho at pagluluksa sa iyong kapalaran, ang iyong asawa, na akala mo'y isang may bahay lang, ay nagsimulang magtrabaho sa kusina. Bahagyang itinaas ni Joaquin ang kanyang ulo. Hindi nagluluto para sa iyo. Pagpapatuloy ni Direktora Torres na parang nababasa ang kanyang isip, naghahalo siya ng mga skincare product gamit ang mga herbal recipe mula sa kanyang pamilya. Noong pinagtatawanan mo siya dahil nakatutok sa telepono hanggang hating gabi, sa totoo lang ay sumasagot siya sa daan-daang order mula sa kanyang mga unang customer. Noong sa wakas ay nakakuha ka ng bagong trabaho at nagsimulang maging arogante, lihim siyang umuupa ng isang maliit na opisina para sa production. Nagbago ang screen. Lumitaw ang mga litrato, isang litrato ng isang masikip na opisina, isang litrato ng isang mas malaking bodega, at isang litrato ng isang napakalawak at modernong pabrika, at mga litrato ng mga branch ng CH sa New York, Paris, Shanghai at Tokyo. CH Holdings, Mr. Joaquin. Iyan ay Corazon Holdings. Corazon ang pangalan ng asawa mo. Ang kumpanyang ito, ang building na ito, lahat ng nakikita mo ay kanya, 100%. Nanginginig si Joaquin. Pero paano? Ang pondo? Ang pera? Ang pera. Mapanuyang ngumiti si Direktora Torres. Lagi mo siyang minamaliit dahil hindi siya humihingi ng malaki, di ba? Ipinagmamalaki mo na binibigyan mo siya ng 10,000 pisong buwan ng allowance na madalas mo pang bawasan kapag galit ka. Tinawag mo siyang pulubi. Pinindot ulit ni Direktora Torres ang isang button. Nagbago ang screen. Isang malaking numero, ang malinaw na lumitaw. 185,080.16. 85 milyong piso. Binigyang diin ni Direktora Torres ang bawat salita. Ito ang buwanang personal net income ni Mrs. Corazon na pumapasok sa isang account na nakapangalan sa kanya na wala kang kamalay-malay. Isang kita na mas malaki pa sa sahod ng CEO ng kumpanya mo ang babaeng ininsulto mo at pinalayas dahil sa pagiging mahirap. Nasusuka si Joaquin. Umiikot ang mundo. 85 milyon sa isang buwan. At ang utang mo, pagpapatuloy ni Direktora Torres. Ang 200 milyong pisong loan na ginamit mo para bilhin ang bahay at sports car na yon. Napakayabang mo noong inaprubahan ito ng bangko, di ba? 1 taon na ang nakalipas noong muntik ka ng mabankrupt dahil sa maling pamamahala sa iyong mga side business. Naging delinquent ang iyong loan. Muntik nang kumpiskahin ng bangko ang iyong mga ari-arian. Pero nalaman ito ni Mrs. Corazon. Sa pamamagitan ko, binili ng CH Holdings ang buong utang mo mula sa bangko. Binayaran namin ito. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. So, yung bahay na yon, ang bahay at kotse na yon ay pag-aari na ng CH Holdings. 1 taon na ang nakalipas, Mr. Joaquin. Iniligtas ni Mrs. Corazon ang iyong mukha. Hinayaan kang manirahan doon. Hinayaan kang ipagmayabang ang iyong peking tagumpay. Sinusubukan ka pa rin niyang respetuhin bilang asawa. Umaasa siyang magbabago ka. Muling bumuhos ang mga luha ni Joaquin. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha para sa kanyang walang katapusang katangahan. Pinalayas niya ang kanyang tagapagligtas. Alam niyang niloloko ko siya. Bulong ni Joaquin. Takot na takot. Siyempre, alam niya, sabi ni Direktora Torres. Alam niya ang lahat. Nagsalita ngayon ang isa sa mga abogado. At ngayon, Mr. Joaquin, tingnan natin ang mga ebidensya. Nagbago ulit ang screen. Ngayon, hindi na financial graphs, kundi video recordings. Nakita ni Joaquin ang sarili niyang sala. Nakita niya ang sarili niyang niyayakap si Valerie sa sofa. Ang petsa sa ibabang kanang sulok ay nagpapakita na ito ay 6 na buwan na ang nakalipas noong kailangang pumunta ni Corazon sa isang prayer meeting. Nagbago ang video sa kanilang kwarto. Nakita ni Joaquin si Valerie na sinusukat ang mga damit at alampay ni Corazon, tumatawa at inihahagis ang mga ito sa sahig. At nandoon si Joaquin, tumatawa kasama siya. At ang huling video, ang pinaka-nakamamatay, 3 araw na ang nakalipas, sa parehong kwarto, nakita ni Joaquin ang sarili niyang mayabang na nakatayo sa harap ng kama. Nakita niya si Corazon na mahinang nakahiga.
Narinig niya ang sarili niyang boses na puno ng pagkasuklam, umalingaw-ngaw sa meeting room na iyon. Hoy, babaeng sakitin at pulubi, inasikaso ko na ang mga papeles ng diborsyo. Umalis ka sa bahay na to bukas ng umaga. Tama na, sigaw ni Joaquin, tinatakpan ang mukha. Itigil niyo na, pakiusap, itigil niyo na. Naging itim ang screen, muling naging tahimik ang sigaw ni Joaquin, tinatakpan ang mukha. Itigil niyo na, pakiusap, itigil niyo na. Naging itim ang screen, muling naging tahimik ang silid. Hidden cameras, kalmadong sabi ng abogado. Ikinabit 1 taon na ang nakalipas ni Mrs. Corazon noong nagsimula siyang maghinala na mayroon kang ibang babae. Wasak na si Joaquin. Hindi matututulan ang mga ebidensya. Hindi niya maikakaila. Corazon, ipakukulong niya ba ako? Desperadong tanong ni Joaquin. Noong una, iyon ang plano, sabi ni Direktora Torres. Inihanda na namin ang mga kaso para sa verbal abuse, abandonment at adultery. Sapat na para mabulok ka sa kulungan ng ilang taon. Nanginginig sa takot si Joaquin. Pero pagpapatuloy ni Direktora Torres, nagbago ng isip si Mrs. Corazon. Masyadong komportable ang kulungan para sa'yo. Nais niyang maramdaman mo ang isang bagay na mas malala pa sa kulungan, isang buhay ng kahihiyan. Inilagay ni Direktora Torres ang isang manipis na folder sa harap ni Joaquin. Ito ang opisyal na annulment petition ni Mrs. Corazon. Kasama rin dyan ang isang claim para sa moral damages. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Joaquin. Hindi humihingi si Mrs. Corazon ng hatian ng ari-arian. Ayaw niyang kunin ang marumi mong pera. Binawi lang niya ang bahay at kotse na kanya naman talaga. Pero kailangan mo pa ring bayaran ang iyong mga ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin sa takot nang makita ang halaga sa claim. 20 milyong piso? Sigaw niya. Wala akong pera? Kinuha niyo na lahat? Siyempre wala. Malamig nang umiti si Direktora Torres. Pero may trabaho ka pa. Di ba? Ay, muntik ko nang makalimutan. Lumawak ang ngiti ni Direktora Torres. Breaking news, Mr. Joaquin. 1 oras na ang nakalipas, natapos na ng CH Holdings ang pagbili ng 70% ng shares ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. At bilang bagong majority shareholder, ang unang utos ni Presidente Corazon ay isang management reorganization. Napirmahan na ang iyong termination letter. Opisyal ka ng tanggal sa trabaho. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Joaquin. Nawala na ang lahat sa kanya. Bahay, kotse, asawa, ipon. At ngayon, ang kanyang trabaho ang pinagmumulan ng kanyang pride. Mga demonyo kayo, sigaw ni Joaquin. Basag ang boses. Naghahatid lang kami ng hustisya, sabi ni Direktora Torres. At tungkol sa utang na 20 milyon, napakabait ni Mrs. Corazon. Alam niyang hindi mo ito mababayaran, kaya binibigyan kanya ng isang pagpipilian. Inilagay ni Direktora Torres ang isa pang papel sa harap ni Joaquin. Pirmahan mo ang statement na ito. Aminin mo lahat ng iyong ginawa, ang iyong pakikiapid, verbal abuse at pag-abandona. Kung aaminin mong nagkamali ka, ang utang ay ipapatawad. Tiningnan ni Joaquin ang confession. Ito na ang huling natitira sa kanyang pride. Para saan niyo kailangan to? Isang garantiya lang, sabi ng abogado, para hindi ka magkalat ng mga maling kwento. Walang pagpipilian si Joaquin. Tanggal sa trabaho, bankrupt at walang tirahan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang ballpen. Pinirmahan niya ang dokumentong nagkukumpisal sa kanyang mga kasalanan. Tapos na, sabi ni Direktora Torres. Mabilis na kinuha ang mga papel. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng meeting room. Muling pumasok si Corazon. Tumayo siya sa harap ni Joaquin, na ngayon ay bagsak na. Nakayuko. Hiniwalayan mo ako, Joaquin. Mahinang tanong ni Corazon. Inihagis mo sa mukha ko ang mga annulment papers noong may sakit ako. Inilabas ni Corazon ang parehong folder na inihagis ni Joaquin sa kanyang kama. Itinago ito ni Direktora Torres. Sa harap ng mga mata ni Joaquin, dahan-dahang pinunit ni Corazon ang annulment petition na isinampa ni Joaquin. Ang mga piraso ng papel ay nahulog sa kandungan ni Joaquin. Ako ang maghihiwalay sa iyo, malamig na sabi ni Corazon, at sisiguraduhin kong wala kang makukuhang kahit isang kusing. Huling sinulyapan niya si Joaquin.
Ngayon, lumayas ka sa building ko. Ang dalawang security guard na kasama ni Direktora Torres ay agad pumasok. Ilabas niyo ang basurang to. Utos ni Direktora Torres. Hindi lumaban si Joaquin. Manhid na siya. Kinaladkad siya. Mahigpit na hawak ang kanyang mga braso. Kinaladkad siya sa mataong labi. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado na may halong awa at pagkasuklam. Bumukas ang automatic na salaming pinto at muling itinapon si Joaquin sa mainit na bangketa. Bumagsak siya, walang pera, walang trabaho, walang bahay, tanging isang maruming pajama. At sa kabalintunaan, isang confession ng kanyang mga kasalanan na nagpalaya sa kanya sa isang utang. Ang kanyang pagkasira ay tunay ng kumpleto. Sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon, itinapon si Joaquin sa mainit na aspalto. Sumara ang mga salaming pinto ng CH building sa likod niya. Hinihiwalay siya sa marangyang mundo na nalaman niyang pag-aari pala ni Corazon. Umubo siya. Pumasok ang alikabok ng kalye sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, pawis, at ngayon, dumi. Sandali siyang hindi gumalaw. Paralisado ang kanyang katawan. Hindi na kayang iproseso ng kanyang utak ang pagkasirang nangyari ng napakabilis at perpekto. Tanggal sa trabaho, bankrupt, iniwan ng kabit, at pinahiya ng asawang itinuring niyang basura. Ang confession na pinirmahan niya ay parang isang hatol na kamatayan. Pinagtitinginan siya ng mga dumaraan, isang lalaking nakapajama na umiiyak sa harap ng isang luxury building. Isang security guard ng building ang nakatayo na ngayon sa pinto. Matalim siyang tinitingnan, sinisiguradong hindi na siya susubok na pumasok ulit. Kailangang umalis ni Joaquin. Hindi siya pwedeng manatili roon magpakailanman. Gamit ang natitirang lakas, tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nagsimula siyang maglakad ng walang patutunguhan. Saan pupunta? Wala siyang bahay. Kinapa niya ang kanyang mga walang lamang bulsa. Ang basag niyang telepono ay naiwan sa lobby nang kaladkarin siya. Ngayon, wala na talaga siyang kahit ano maliban sa damit na suot niya. Kumalam ang kanyang sikmura. Gutom na siya. Huli siyang kumain sa tense na almusal kasama si Valerie. Ilang oras na ang nakalipas. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang hangin ay mainit at nakakasakal. Naalala niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga party friends. Maaari siyang humiram ng pera sa kanila. Naglakad siya ng ilang kilometro patungo sa coffee shop kung saan sila madalas magkita. Nang may kahihiyan, pumasok siya. Nandoon ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Joaquin, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Tanong ng isa, nagulat sa kanyang itsura. Ikinuwento ni Joaquin ang kanyang istorya, isang baluktot na bersyon. Na-frame up ako, pare. Naka-freeze ang mga account ko. Pahiramin mo muna ako ng pera. Naging malamig ang mukha ng nagulat na kaibigan. Pasensya na, Joaquin. Kakakalat lang ng balita sa group chat. Tanggal ka na raw sa kumpanya, di ba? At kinuha na ng CH Holdings ang mga ari-arian mo. Natigilan si Joaquin. Paano ninyo nalaman? Alam na ng lahat. Binangga mo ang Corazon Holdings. Baliw ka. Pasensya na, Joaquin. Hindi kita matutulungan. Ayokong magka-problema sa CH. Tumayo ito at nagmamadaling umalis. Nagkunwari ang ibang mga kaibigan na hindi siya nakita. Naiwan si Joaquin na mag-isa sa gitna ng coffee shop. Pinalabas siya ng waiter. Bumalik siya sa kalye. Napahiya, isa na siyang pariya. Walang nangangahas na lumapit sa kanya dahil sa takot sa anino ni Corazon. Dumating ang gabi. Gutom si Joaquin. Natulog siya sa harap ng isang saradong tindahan. Ginawang unan ang kanyang mga braso, nanginginig sa lamig. Ang ugong ng mga lamok at amoy ng kanal ang kanyang kasama sa pagtulog. Ito ang kanyang instant karma. Samantala, sa ibang bahagi ng siyudad, nagpapanik si Valerie. Nagtagumpay siyang makatakas mula sa bahay ni Joaquin na may dalang dalawang maleta ng mga damit at branded na bag. Pansamantala siyang umupa ng isang murang kwarto sa motel. Kinontak niya ang ibang mayayamang lalaki sa kanyang listahan. Kailangan niyang makahanap agad ng kapalit ni Joaquin. Hello, Chairman Tan. Si Valerie po ito. Baka hindi kayo busy. Dinner tayo. Malanding sabi niya sa telepono. Valerie? Sinong Valerie? Sagot ng lalaki. Ay, Chairman.
Si Valerie po. Nagkita tayo sa party. Ah, Valerie, yung girlfriend ni Joaquin na bankrupt. Oo. Biglang naputol ang tawag. Natigilan si Valerie. Sinubukan niyang tawagan ng isa pa. Pareho ang sagot. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pagkasira ni Joaquin at nadamay ang kanyang pangalan. Siya ang babaeng kasama ng lalaki nang bumagsak ito. Siya ang pinalayas na kabit, ang kanyang reputasyon sa alta sosyedad at sa mga mayayamang lalaki ay wasak na. Walang gustong lumapit sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi doon natapos ang kanyang malas. Habang nagluluksa siya sa kanyang kwarto sa motel, may kumatok sa pinto. 2 lalaking nakasuot ng malinis na suit ang nakatayo roon. Miss Valerie, kami po ay mula sa Roxas, Cruz, Associates Law Firm, isang subpina. Huminto ang tibok ng puso ni Valerie. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap niya ang subpina. Dinimanda siya ni Corazon. Ang mga kaso ay adultery, defamation, at destruction of private property. Humihingi si Corazon ng 50 milyong pisong danyos. 50 milyong piso? Hysterical niyang sigaw. Wala siyang ganong pera. Lahat ng kanyang bag at damit ay bigay ni Joaquin. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot para sa 2 kontrabida. Naubusan ng pera si Valerie. Hindi niya kayang kumuha ng abogado. Nagsimula siyang ibenta ang kanyang mga branded na bag ng paisa-isa sa murang halaga para mabuhay at mabayaran ang motel. Si Joaquin, matapos ang 3 araw na gutom at pagtulog sa kalye, sa wakas ay nilunok ang kanyang pride. Kailangan niyang kumain. Naglakad siya patungo sa Divisoria, kung saan nagtatrabaho ang mga kargador. Ang kanyang dating guwapong mukha ay marumi na ngayon. Tumubo na ang kanyang balbas. Boss, kailangan niyo po ng tulong? Tanong niya sa foreman. Tiningnan siya ng foreman mula ulo hanggang paa. Mukha kang malinis. Kaya mo bang magbuhat ng sako ng bigas? Malakas po ako, boss. Kailangan ko pong kumain. Basag ang boses na pakiusap ni Joaquin. Buhatin mo yang mga sako ng bigas doon sa truck. Babayaran kita ng 75 piso kada sako, sabi ng foreman. Ganoon nagsimula ang bagong buhay ni Joaquin. Ang lalaking dating nagsusuot ng malilinis na damit at nagmamaneho ng sports car, ngayon ay nagpapawis sa ilalim ng araw, nagbubuhat ng mga sakong bigas na tumitimbang ng 10-10 kilo. Ang kanyang dating toned na katawan ay payat na ngayon. Nasunog ang kanyang balat, itim at marumi. Ang kanyang mga kalamnan ay lumabas hindi dahil sa gym, kundi dahil sa sapilitang pagtatrabaho. Palagi nang masakit ang kanyang likod at kalyado at madalas masugatan ang kanyang mga kamay. Matagal na niyang nakalimutan ang amoy ng malinis na damit o mamahaling pabango. Ang alam na lang niya ay amoy ng pawis, basura sa palengke at murang sigarilyo. Ano ang nangyari kay Valerie? Wala nang pakialam si Joaquin. Ang huling balitang narinig niya mula sa mga kapwa kargador ay si Valerie, matapos matalo sa kaso laban kay Corazon, ay nabaon sa utang. Para mabuhay, naging waitress siya sa isang beer house sa Ermita. May tsismis na nahuli siya sa isang raid ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang kapalaran ay mas malala pa sa simpleng kahirapan. Wasak siya. Walang naramdamang awa si Joaquin. Walang naramdaman. Patay na ang kanyang puso. Nagtrabaho siyang parang makina. Buhat, bayad, bili ng kanin, tulog. Iyon na lang ang ikot ng kanyang buhay. Noong hapong iyon, matapos ang 2 oras na walang tigil na pagtatrabaho, natanggap ni Joaquin ang kanyang sahod, 2,500 piso, sa mga lukot na pera. Lumabas siya sa palengke, hila-hila ang nananakit na mga binti. Huminto siya sa kanyang suking karinderya. Isang kanin at ulam, take out, nay. Hawak ang supot ng pagkain, naglakad siya patungo sa isang malaking intersection. Umupo siya sa maruming bangketa, nakasandal sa isang poste ng traffic light. Binuksan niya ang supot para sa kanyang nag-iisang hapunan. Sa kabilang kalsada, isang higanteng video screen sa pader ng isang mataas na gusali ang biglang umilaw. Ipinapakita nito ang live broadcast ng isang business news program. Napatigil si Joaquin sa pagsubo ng kanin. Ang kanyang plastik na kutsara ay huminto sa ere. Sa higanteng screen na iyon ay ang mukha ni Corazon. Ito ay isang live broadcast mula sa global launch event ng CH kaninang umaga.
Ang napakalinis, kalmado at marangal na mukha ni Corazon ay pumuno sa screen na may taas na 10-10 metro. Isang dayuhang reporter ang nagtanong sa Ingles na isinalin sa screen, "Presidente Corazon, isa na kayo sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang babae sa Asya. Ano po ang sikreto ng inyong tagumpay?" Napigil ang hininga ni Joaquin. Nakita niyang bahagyang ngumiti si Corazon. "Walang sikreto," sagot ni Corazon. Ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa buong intersection. "Hindi lang ako tumigil sa pagtatrabaho, hindi ako tumigil sa paniniwala sa aking kakayahan, kahit na ang taong pinakamalapit sa akin ay minamaliit ako at tinatawag na inutil." Nahulog ang supot ng pagkain mula sa mga kamay ni Joaquin. Kumalat ang kanin at ulam sa maruming bangketa, pero wala nang pakialam si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Doon sa itaas, ang babaeng tinawag niyang sakitin at pulubi ay ini-interview bilang isang global business queen. At dito sa ibaba, sa aspalto, ang lalaking tinawag ang sarili na hari ay nakaupo na parang pulubi, tinitingnan ang natirang hapunan na nahalo sa alikabok. Yumuko ng malalim si Joaquin. Hindi siya umiyak, tumawa na lang siya. Isang tuyong tawa, puno ng desperasyon. Talo na siya. Hindi lang niya nawala ang kanyang kayamanan, hindi lang niya nawala ang kanyang posisyon, nawala na niya ang lahat. Ang babaeng iniwan niya ay hawak na ngayon ang mundo. At siya ay wala ng kahit ano, kahit pride para pulutin ang natapong kanin. Natupad na ng karma ang kanyang misyon.